Hey teachers! Kumusta po ang lahat? So ngayon ay pag-usapan natin ang update sa promotion for Teacher 2 to Master Teacher 5 based on DepEd Order number 20, Series of 2024. So alam ko nakita nyo na ang iba dito, but then kailangan natin mas maging malinaw at the same time ipaalam sa karamihan kung ano ang mga kailangang isubmit. So kung ikaw ay nagabalak na mapapromote for Teacher 2, 3, 4, 5, 6, and 7 or MT 1, 2, 3, 4, and 5, ito ang mga kailangan mong isubmit. So ito po, isa-isahin natin. So ito po ay para lamang sa mga Teacher 1 na or gusto mag-promote into higher teaching position. Okay. Una is kailangan alam natin na itong mga documents is isusubmit natin sa ating records unit, sa ating mga SDOs or sa ating division office. Ang number 1 is dapat meron tayong letter of intent addressed to the SDS containing the following information. So sa letter dapat nakalagay yung statement of purpose or expression of interest kung bakit gusto mong mag-apply for that particular position. Then, itong letter B, learning area or subject group they intend to teach, ito ay para ito sa mga secondary teachers. So, if ever may natural vacant sa position sa kanilang department, ito yung kailangan nilang ilagay. Okay, so ito, na sample letter of intent, maglalagay na lang ako or gagawin na lang ako ng another video para may sample po kayo na letter of intent. Okay, so yan po una. Number 2, kailangan din ang duly accomplished PDS or itong CSC Form 212, yung revised 2017 dapat with work experience sheet. So, I think sa another ko na video, ilagay ko na lang din yung sample nito and i-download nyo na lang para at least madali para sa inyo. So, alam naman natin itong PDS. Next, number 3, photocopy of voter's ID or any proof of residency. So, kailangan ito kasi particular sa localization when it comes sa pagpili ng SDS ng kung sino ang qualified applicants. So, titignan niya yung residency. Then, number 4 sa ipapasa natin, photocopy of valid and updated PRC license ID. So, alam nyo na yan. Number 5, photocopy of certificate of board rating. So, isusubmit din natin to, yung mga LET rating natin. Next, photocopy of transcript of records. Pwede nyo rin isama yung diploma or certificate if you are a graduate in masteral or doctoral. So, kasama din yan kasi may points na yan ngayon. Then, number 7, photocopy of service record or certificate of employment. So, kaya natin to. Then, number 8, photocopy of latest appointment. So, kung ikaw ay na-promote na nakaraan, so isasama mo yan. Then number 9, photocopy of certificates or relevant professional development program. So yung mga trainings ninyo, so kasama na ngayon. Number 10, photocopy of TESDA or NC2 certificate if applicable. So kung ikaw ay may nagkaroon ng certificate sa TESDA, makakatulong din yan. Then number 11, photocopy of IPCRF with at least very satisfactory rating. So dito po, let us be clear, mag-submit tayo ng ating pinaka-recent IPCRF rating, 3 po. So again, 3 most recent IPCRF rating. So since wala naman tayong IPCRF ngayong 2024 to 2025, so halimbawa, ang kukunin natin ng last 3 is yung 2023 to 2024, 2022 to 2023, and 2021 to 2022. So yung last 3 po, kailangan natin isama yan. Photocopy lang naman. Then, next, number 12, checklist of requirements and omnibus sworn statement on the authenticity of the documents. So, ibibigay naman yan sa atin once may naglabas na ng memo for vacancy. Kasama ito sa form na bibigay nila. Then, number 13, portfolio that includes non-classroom observation indicators. So, ito po, teachers, yung nasa kanan, ito po yung sample ng mga annotation form na kasama dito sa portfolio na ilalagay natin. So,
Gagawa tayo ng another video for this, but ganito yung sample. Alright, so sana nakuha nyo lahat ng mga documents na yon. So yun ang lahat ng kailangan nyong isubmit for initial evaluation ng inyong mga papers. Kasi after nyan, pag nag-qualify kayo, saka lang kayo mag-proceed sa next phase. So if you have questions or comments, ilagay nyo lang po dyan sa comment section and sasagutin po natin yan.